Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. I'm back again, RJYC Vlog here. So eto na naman tayo. Nagda-drive na naman ang lola nyo. So lagi na lang nagda-drive. So, kamusta kayo mga kapatid? Kamusta ang buhay-buhay? Ako ito, nagda-drive na naman ako. I'm off today kasi nag-take off ako para sa itong ating peaceful rally. So I decided to take off, so even if I'm puyat, is okay lang, right? So ayun na nga. I'm not sure where I am right now. I think I'm lost, but yeah. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng GPS ko. So yun nga, pag-usapan natin yung nangyaring rally ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. So pag-usapan natin kung paano binago ng rally na ito ang pananaw ng mga namumuno sa bansang Pilipinas. How are they going to deal with the problems that we have in the Philippines? Like, ano yung mga kailangan nilang gawin? At ano yung aral na nakuha nila dito sa sitwasyon na ito? So, yeah. Kasi nga, so, ayan, diba, nagbabangayan sila, tapos ang daming mas importante at mas malaking problema ang Pilipinas. So, nakita ng mga namumuno sa bansang Pilipinas at nakita rin ng mga mamamayang Pilipino na hindi bingi at hindi bobo at hindi bulag ang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo at ang mga taong bayan na nakakakita na may malaking problema ang bansang Pilipinas sa ating ekonomiya, sa ating buhay, may malaking problema na kailangang lutasin, right? And that rally actually says that this is what we are supposed to be doing. And instead of us fighting, and like, you know, sirain ng sirain ang kapwa natin mga politiko, is magtulungan na lang tayo kung paano natin bibigyan ng mas magandang buhay ang mga Pilipino. Yun ang mensahe ng rally nitong ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So yeah. Anyways, ano pa ba? And also, ang rally na yan ay para sa kapayapaan, para sa pagsuporta sa impeachment ni VP Sara, and kapayapaan at pagkakaisa. Yan ang gustong ipahiwatig ng rally na yan. So, I hope na nakinig ang mga namumuno sa bansang Pilipinas. Dahil kung hindi sila makikinig, mas malaki ang magiging problema nila sa hinaharap. Lalo na yung mga politiko na ang kanilang gusto lang sa buhay ay magkaroon ng posisyon sa bansang Pilipinas. So, dyan nasubok kung mas mahal ba nila ang kanilang posisyon, ang salapi o ang taong bayan, o they can actually do it at the same time. Like, pwede nilang mahalin ang bansang Pilipinas at pwede rin nilang mahalin ang kanilang mga posisyon. Yun, right? So, pinakita dyan ng rally na yan na kapag ang tao ay hindi gumagawa ng nasa batas at puro kaguluhan lang ang minimithi nito at gusto niyang gawin, ay hindi yon nakakabuti sa kanyang political agenda or sa kanyang buhay politika.
Right? So, kung ang tao ay hindi gumagawa ng nasa batas, mapapansin at mapapansin ng taong bayan na may mali siyang ginagawa. At kapag may mali kang ginagawa, hindi pwedeng nananahimik ka lang. Hindi pwedeng tahimik ka lang at pinapanood mo ang isang tao na gumagawa ng mali. Kaya itong peaceful rally ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ay pinakita nila sa taong bayan na, you know what guys, we are sick and tired of what you're doing. Like you guys are fighting, bickering, and like doing all those unnecessary comments to each other para lang sa pamumulitika at sa pansariling pakinabang. Yan. Yan ang gustong iparating ng ating mga kapatid sa INC. So baka naman mas magandang pagtuunan nyo yung problema ng Pilipinas dahil yan ang mas importante, sabi nila. So yan ang mas importante na kailangan nyo pinagtutuunan ng pansin. So baka pwede na magkaisa na lang at magkaroon ng kapayapaan, at kung hindi nyo man gusto ang isa't isa, okay lang yan, tumahimik na lang kayo at gawin nyo na lang yung mga trabaho nyo. At ano ba yung trabaho nila na mga namumuno sa Pilipinas? Trabaho nyo na paunlarin ang bansang Pilipinas at paglingkuran ang mga tao, ang mga Pilipino na nagluklok sa inyo. Yan. Yan ang gustong iparating na ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So, sana itong mga namumuno, especially itong mga nahulog, lalo na itong mga kasamahan natin